We are blessed today because our mentor, Pastor Rolly Epi, is giving us time, no? Yes. Praise So, God. Pastor, like, busy na ba kayo ni siya? Isod kayo ni Kwao niyang time, no? Kung siya yung kagwapo. Munang isod kayo Kwao ng time, pero itagaan itang time karong hapunan, no? Ikaw bisag 1.5 hour lang gusto. Dayon, anda mo na to ang atong mga ballpen o kwan, especially mga leaders, no? Kay ato nang gamiton sa atong mga workshop dito sa atong cell group, no? Mga notebook o ballpen. Okay, ready na mo? Okay. So, ako sa ning kuanon, andam ni Joy. Di ba, Pastor? Nice, nice. Di juga kalimut sa royalty, Pastor. Ang atong bungan nga nito. Amo ni Smile, smile. Wow. Wow, 1, 2, 3, babo. Yay! Praise God, praise God. Salamat So, walay paglangan-langan, no? Make use of our time sa Pastor Rolly Epi. Yes. Napakaganda ang Ginoo. May hapon sa tanan. Basta mahangyo inyong pastor, di yung kabaliban. Wow, praise God. Pag-ingon niya katong nag-ano ni nagchika-chika, ingon sa nagkapi-kapi naman niya tungod. Sa pastor, pwede ka makakuha ng tapos. Kaya ako manggod, na-relate na ako sa unang panahon, pinani ko nga nasabot sa pioneering, pioneering sa una. Dayon, sa dihang nakita na ko ang auhaw sa inyong pastor, no, to learn to see this church na muna bukid siya. And muna nga nindot yun kayo nga natay pastor. Amen. Ito pagpaka na ginawa na. Si Jesus sa unang panahon, sabihan nakita niya ang panon ba, dagdag yung mga tao. Si Jesus, namove siya, hindi ng pulong sa Ginoo, naluoy siya sa mga katauhan. Namura daw tupa, nga walay magbalantay. May tawag na ito describe sa Bible, helpless and harassed. Meaning, mga tupa, nga walay pastor. Wala sila, looy ba? Looy sila dahil ginaharas sila sa demonyo. Kung kabantay mo nga ang pinakabugo na hayop sa tibok kalibutan is ang tupa. Kailan mo tupa, no? Sheep. Kaya nga nung pinakabugo. Kaya kanang tupa magod. Kung walay shepherd, kung ay magbalantay, painunin mo nagtubig, usag busog kayo na siya, mo inom mo gyapon na. Sir, inom hatod buburot ang tiyan, hatod butol niya matay. Mo nang naay shepherd kay kubadlon hoy, busog na. Kabantay mo say dala sa shepherd. Ha? Sungkod o staff o rad. No, ang staff mismo mo na siya mo guide. Ayaw diha, ang rad mismo mo correct. Insay nakabalti nagpabadlong sa iyong pastor. Badlong mo. Mo na rad. No? Na may ayaw pang inana. Sumo na siya, normal na siya kasampaan mo sa pastor. Kay mo ni siya, anong pinakabugo ang tupa? Inang katapad nga no ka. Ano ka nga? Kay kining tupa, sa kay balo siya bangin, kay balo ka kanang bangin ba, kanang pangpang na ba, bulahos lang yapon na siya. Mo nang daghan kay mga tupa no namatay kung naipangpang. Kay balo sila nga pangpang, diretso gina sila. Mo nang ang ilang kinabuhi nagdepende sa magbalantay. Mo nang sa tanan mismo nga hayop nga ginakumpara ang tao ni Lord, hayop pa gyud sa tupa. Muna, kung wala yung pastor, bubo kay ka. Na? Magbubuot pa kay gimuha. Tanawan ng tupa, inom, bisag pag-inom man ako, inom, busog na. Magpuno ng iyang tiyan ng tubig, inom na gyapon na, hantod, butong, buwang, matay. Muna nga, abi ni mo ginsakto, kung walay pastor, muna pasalamat ka nga may pastor. Amen. Amen. Kanitong tupa, kung matapo, tangan niya naglangaw ang iyong ulo, samukan niya na siya.
Kita kay kitsay ganahan ka, maganahan ng langaw sa Moingon na ikaw, mabaho kaya ang ulo. No? So kung ang langaw paglupad sa itong ulo gani, kaya ng mga tupa, di man, waman sila kamot ng mga anak. So ilang kwan, antos na stingting, ilang bunggo nila, ilang ulo. Sa nagka-bleed na, nagka-tugo na, paano ba yapon hantod mamatay? Astang bugo agil sa tupa. Mo nang naay magbalantay kaysa dihang muana sila, instead nga ibunggo nilang ulo, tangag anointing David, anointing oil. Salamat sa iyo, itagaan ko anointing oil ni Pastor. Wow. Ganahan kayo kung may sunhumot kayo. No, timing kay Pastor pagkagabihin ay nagpa-counsel, mentally restore. So praise God, sa diyang pag-apply, gampuan, siya, gaan ako gibati, Pastor, naayo ko, siya, naalang kini anointing gikan sa Israel. Pinasahi mga igsoon. So mo nang kinahanglan din ako masabtan. Bulahan kay takay na atay Pastor. Amen. Ang Ginoo mga igala, mga igsoon, dapat masabtan ninyo na ay God is a generous God. Naitulo ka mo gift na gihatag sa Ginoo sa simbahan. Pwede ninyo ni isulat kung pwede okay ra sa inyo. Tulo ka gift. Eh kung kini nga gift na igsoon, makaayo din sa simbahan. Kaya gihatag ba ni mga igsoon? Ito nga ako sa lingkod ha. Okay, number 1 gift, gihatag sa Ginoo sa simbahan. Kaya kung muhatag ang Ginoo sa simbahan nga gift, at imanon ninyo, kinsa gitagaan na gift diri, kung wa ninyo gamita. Ha? Nabay bayad ang gift. Ayan, happy birthday Pastor, gift ha, kana 1,000 na. Wala na sa Pastor, kana 2 gifts na sa Pastor ha. So may gift for panghatag di siya, di ba? So, kanang kinahanglan na to, masabtan. Na kanang gift na nga igsoon, dili na sa bayad. Panghatag na siya, amen? Amen. Amen? So mo nang masabtan na to, ang unang gift na gihatag sa Ginoo sa tuwa, walay lain si Jesus Christ. Okay? So may mga pastor, kumo naman kayo sa nanak. Si Jesus, gihatag sa Ginoo, nagasa sa tuwa. Huwag ka na nagasa kung walay Jesus, magkinaon sa tatanan, dili ta maka-survive sa kalibutan. Kaya baluta, na kung dili ma-acknowledge si Jesus sa usa ka simbahan, wala tay kaluwasan. Okay? So manang masabtan nato nga kining kaluwasan nga gihatag sa tuwa, dili nato makaplagan sa bisan asa, dili sa relihiyon, dili sa maayong buhat, kundi dili kay Jesus. Di ba? Unang ingon ang pulong sa Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. So manang masabtan ninyo, labi na kamo mga leaders, masabtan ninyo nga ang gift sa Ginoo sa simbahan, una-una si Jesus. Kung ang simbahan wala nang declare kay Jesus, kana nga simbahan, kulto. Amen? Bantay ninyo, musulod kayo mong simbahan, pero ang didayig, ang worship leader, ang instrumentalist, ang didayig si Trump, ang didayig kay si... Sa may mga paborito niyo artista. No? Kana kung dili gani musikat si Jesus sa simbahan, kulto na kasimbahan. Mo nang gihatag sa Ginoo nga gift, una si Jesus, para musikat mismo si Jesus sa church. Kay kung walay Jesus, dili ka luwas, hellbound ka. Ang tao nga walay Jesus, impierno gid siya. Bahala gwapo, bahala moingon ka nga pastor, gwapo lagi ni siya. No, dili na to basihan ang kaluwasan sa kagwapo. Pastor, buotan ni siya, di ko na to basihan. Ang kaluwasan, basihan na to, na kanang tawhana, na ay Kristo sa kinabuhi. So, unang gift na gihatag sa Ginoo sa church is si Jesus. Kanay mong tapad, na ba na Jesus? Labi na karon gubat na, no? Grabe na ang pag. Sa unsang ampo, Lord, ibabalik kong piso ang litro sa gas. Hindi na hitabo. Lord, ibabalik na piso. Adus na lang, Lord, hangyo. Hindi na ma. May next week na po, maabot na mo na 150. No? May increase na po 20 pesos. Unsa ko man na nato. Pero gusto na ako pasabot sa inyo ha. Ang economy sa kalibutan, nagkataas, nagkagrabe, nagkamahal, nagkausab. Pero ang ekonomiya sa Ginoo, dili siya mahawala.
Amen? Meaning, walay bankruptcy sa Ginoo. Natingali nga, di na nimo kaya Lord, grabe na economy yun, lisod na kayo, pero ang Ginoo, di yun maglisod ang economy sa Ginoo. Wala ingon si David, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Busa, kung kamo nga naa kay Kristo, ayaw mo kabalaka. Kay kini makadungog tag gubat, bisan asa nga gubat, no? Mayingon pag ningon si Jesus, kanay inyong nadunggan, paano na sa pakikip pa lang na, napay grabe mahitabo. Mga nakita ng mga leaders na diri sa church, maningkamot ang mga lagad tagpadayon sa Ginoo. Di nato sayamon kining gift nga gihatag sa Ginoo na si Jesus Christ. Nga kita mismo masintro tong kinabuhi kay Lord. Amen. Labi na karon nga panahon daghay manguyab sa imo. Ay na katong simbahan kini kay ay napangalagad sa Ginoo kay nindot diri sa kalibutan magapi-hapi ta, no? Cool kay sa kalibutan. Cool. Cool daw no? Pero ibunduman nato may soul. Nakinig pagpangalagad sa Ginoo nato. Pag ila nato kay Jesus, apil na ang sakripisyo. Muna ingon si Jesus, if you want to follow me, take up your cross daily. So number one gift, God's gift to the church is Jesus. Ikaduha, Holy Spirit. Diba? Unsay gingon sa Bible, ang Bible, for God so loved the world that He gave His only Son. So that's number one. Ay kaduhang nga gift nga gihatag ni God sa church is ang Holy Spirit. Sa dihang si Jesus niadto na sa langit, unsay gibuhat niya? Ipadala niya ang Holy Spirit. Unsay trabaho sa Holy Spirit? Ang Holy Spirit is to guide us in all truth. Labi na karon daghan kay mga scammer karon. Kung wala ka guided, dili ka guided sa Holy Spirit, mas scam ka. Kay daghay maingon nga ako si Kristo, ubalik si Jesus sa Davao, adto po kag Davao, baligya imong balay, adto baligya balay. O kini nay imnonon diri, gusto kag langit, imna na, kaya patay, pero no diretso. Agad kay scammer. Kung wala ang Holy Spirit sa simbahan, ang simbahan, wikwan siya, luoy siya. No, ang simbahan, huyang. Ang simbahan, kung wala yung Holy Spirit, patay sa simbahan. Muna ang author sa growth karon ang Holy Spirit. Walay conviction, ikaw dili ka muhila kung di ka sagbaon, kawayon. Pero kana ang uban mo muhilak lang sila kay nasakitan. Pero kanang hilak sa kalipay, trabaho na sa Holy Spirit. Amen. Na ay tulo ka klase nga tears. Kanay mo tapad, sana muhilak na. Unsay rason nga muhilak? Kanay mo tapad. Three kinds of tears. Number one, tears of pain. Ang tao masakitan gani, muhilak na siya. Sakitan ko ano man, gimulagan ko. Diba? Ano? Masakitan ko kay gi-reject ko. Manang hilak siya. Anong hilak mo ka? Luwi-kuy mo. Nakwanog ba ba na nagpaso sa kapi? Hilak. Kaya init kayo. Kasi kwate dahil. Hilak. Kung nasakitan siya, manay tears of pain. Karang gi-reject ka sa family. Karang gibuli ka, tears of pain. Ikadua, tears of shame. Kanang shame, kanang tungod sa imong kaulaw ba? Kitsa diri nga naulawan ka ng ikatawa. Basta kayo. Basta naulawan din ko sa mga gibuhat is kayo. Kana ba na? Diba? Ang tanan nga naulawan, mura ko rin ulaw kayo. Ang ban hilak, diba? Diba? Tears na of shame. So ikatulo is tears of joy. Ang kanang tears of joy, dili na siya babase sa unsay naa sa imuha. Dagay kay kwarta, malipay ka, sabi hila ka. Di ba? Kinsa diri kita og wawawi. Tamog wawawi ang nakadaog sa 1 million. Ang uban, nakadaog ng 1 million inigdawat, makuyapan ang uban. Di ba? Ang uban mismo mo katawag bisagit, salamat. Ang uban kay hila. Diba? So, kining tears of joy, walay makakita ni, walay makahatag ani kundi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, usa sa mga fruits sa Holy Spirit is ang joy. Mo nang wala kay kalipay, ang simbahan, ang mga Kristohanon, mga leader, mawan-an gan islang kalipay sa pagpangalagad, pag-win, pagpa-invite sa mga tao, meaning lack siya of Holy Spirit. Remember, ang usa ka gift na gihatag sa Ginoo sa church ay sa Holy Spirit. Muhatag sa kalipay sa tuwa. Kay mawala na gani imong kalipay, di na ka matug simbahan. Kinsa diri gipugos matug simbahan. Nagiguyod pa ba? Diri
Guyod mo na ang dalan, naghanti dugo. Kaya giguyod. Huwag uban diri, iputos pati nga niyo, ipainom mo ka ng kwan, sleeping pill, pagtulog, iputos dayon o sako. Pag-abot eh, pagmataw, na lagi ko sa church. Ipainom na yung squad, hilo. Oh? Dapat mismo, wag maabot sa level na to, na di nakapugson. Wow. Amen. Kaya ang question na kung pugson pagani ka, meaning kulang pag-embrace sa imong kaugalingon sa Holy Spirit. Kaya ang tao na puno sa balang Espiritu, dili na siya mapugos. Di na siya pugson. Kung tayo musimba, di na kinanglan ipaluat. Di na kinanglan mabasa ka sa Bible. Mabasa ka sa Bible. Kaya nga naman na may kalipay. Ang tao mawalay kalipay, kulang ng Holy Spirit. Kanay mong tapad, kalipay. Ito mo na siya, joker or kataunan of now or kailangan malipayon ng Diyos siya. Malipayon ng Diyos. Malipayon. Naiuban nga mo, tanaw sa imong naong ba? Huwag kang tawa, yun ko. Naaway na na. Ano, huwag kang tawa, no? Pinsa din nga nakay barkada, mingaw kayo kung wala siya. Pero naasa bibo kayo, wala sa mingawa. Ano? Pero importante na to, dapat i-embrace na to ni. Kaya once gani, ihatag mo ang gihatag sa Ginoo nga gift nga imong i-reject, kaluluoy ka. Mo na ang mga tao ningon si Jesus, katong ni-reject sa kuha, i-reject po na ako sa mahal. Ang Holy Spirit gihatag niya sa church. Kung ang tao o ang simbahan, dili siya mo accept sa Holy Spirit, ang church mismo, dying church siya. But praise God, nakita na ako ang inyong pastor. Na grabe ka-dynamic. Murag 20 years old. Amen. Amen. Oh? Diba? May one time, na ako'y kasulis nga fit kaya ang kasulis kisi-kisi. Pagkapila ng bulan, kitan ko na ako siya. Ayos sa mga pastor. Ayos kaya. Isa nga awat ko rin, pastor. Awat ko rin. Para pagpapa. Pangulitaw mo na inana. Ang Holy Spirit man good, dili sa killjoy. Gusto siya mamalipay ka. Gusto nimo nga i-welcome nimo siya. Ang Holy Spirit, kung dili nimo sa i-welcome, di po siya maabot sa imo. Amina mo, kinsa dire nga nakakaon ka sa birthday, nga kang invite. Ha? Wala kang invite, pero nakakalat to sa kaon, di ba? Oh, di ba? Di, nakasulay ka na doon? Sulay ka? Ha? So, unsa may tawag sa tao na bisag wala gi-invite pero niadto. Crasher, di ba? So, kung ang siyempre luod man kay tanan no, wa ko gi-invite pero ikaw daw nagkaon dito. May ngono ito mga tagbalik. Ikon sa ka. Hindi sa gi-invite mo. Wala, way gi-invite sa ko. Ikaw lagi ka, tutong ko. Libre man kani o libre. Pero wa mo ka gi-invite, bahala na. No? Kung ang tawag na ko ng mga tao na wala gani hindi mo gi-invite pero naa sa kaon wa na'y batasan. Ang Holy Spirit dili na. Ang Holy Spirit kung dili nimo sa invite sa imong kaugalingon di po siya manghilabot sa imo ha. Kaya balo mo unsay diferensya sa demonyo o sa Holy Spirit? Kaya mo ang demonyo bisag dili nimo ingon demonyo hilabti ko hilabtan gyud ka. Way panangid ng Holy Spirit kanang demonyo. Ang demonyo bisag di na ka muampo o gupon imong kinabuhi, gupon gyud ka niya. Way batasan ang demonyo. Bisag di na ka muampo, wala nay panangid, ang gupon mo na iyang goal to kill, to steal and to destroy. Kung ang demonyo bisag di wa kay ampo-ampo, gupon gyud ka. Pero Holy Spirit lahi sa opposite. Kung dili ka magpahilabot sa iya, di ko kanya tabangan. Ang Holy Spirit wants to be involved, wants to be invited. Gusto niya nga ma-invite. Kay gift man na sa Ginoo sa tuwa. Dapat dawaton nato ni ang Holy Spirit po trabaho niya magpatubo sa simbahan. Kay sa unang panahon sa Book of Acts, nani sa Book of Acts chapter 2 verse 1. Sa diyan higupo ang Holy Spirit, nagwali si Peter, isa lang kawalihan, 3,000 dawat kay Jesus. Yeah? Book of Acts chapter 2, walay internet, walay transportation, walay iPhone, walay cellphone. Nasa na ipon. Pero wala na cellphone. Diba?
Pero grabe man ila acceleration tungod sa Holy Spirit. Kung naang Holy Spirit, wala imposible sa tuwa. Makaya na itong mga butang mo na ako nagdako ko, ituduan ko sa akong mentor sa Bible School, magdepende sa Holy Spirit. Kanang inyong kining nagyan ninyo amo ng kaagi, kasabay ni Pastor John. Sa una, grabe ang heart sa inyong pastor, dako na iyang church sa una. Pero sa dihang itawag sa Ginoo nagpioneer siya. Dili na basta-basta oy. Kung walay leading sa Holy Spirit, di na basta-basta. Mo nang dawaton yun nato kanunay. Ang gift nga gihatag sa Ginoo dapat dili nato i-reject kung dili nato i-accept. Amen. So unsa tong number 1 nga gift? Jesus. Ikaduha, sa balumon sa ikatulo. Ha? Good kayo, pastor. Ay ikatulong nga gift nga gihatag sa church ang pastor. Kabalo mo ko ang church walay pastor. Useless na inyong pamit up. Ang inyong pagwapo, mapangit ang yapon mo. Kana inyong pagkamot o pagherdo, paghumot, ako agyapo na kung walay pastor. Mo nang kung naay pastor nga gihatag sa Ginoo sa tuwa atong dawaton. Pasalamat mo sa inyong pastor, aliwalas ka busy. Nagmaestro, nagpastor, karon para matutukan mo, maatiman mo. May retire siya para maatiman mo na iyang mga tupa. Pasalamat din yung pastor. Akpakin yung pastor. Pinsa na mo nga timanon niya. Noon, yan doha ka anak, okay naman po. So, pinsa, pwede naman siya maglag-lag. Nga nung mag-pastor, bitawag mo siya. Kay luoy lagi kaayo ang simbahan kung walay pastor. Unsay gingon sa Bible, I will give you shepherds sa Jeremiah 3:15 according to my heart. And He will guide you, lead you, and teach you about wisdom and understanding. So kung kita mismo, Jeremiah 3:15, kung ikaw mismo dili ka, kung wala kay pastor, luoy ka. Ang tao nga walay pastor, di gyud siya motubo spiritually. Walay Christian nga independent. Pastor, saman Christian ko asa ka simbahan? Wa ko'y simbahan, pastor. Ay, di ako sa balay magpagtuwan. Di ako sa balay magampok. Di ako sa balay magbasa. Nganong day, pastor? Malangit, di ko malangit kung walay church, walay pastor. Di gyud na pwede. Panahon si David. Kailan mo David, no? Si David, may balaan niya, kung naaga ni tupa, na masalaag sa panon, biyaan niyo ng Bible, biyaan niya 99, para lang ma-rescue ang usa. Nga nung magyud nga inana sa ka, atimado sa usa ka ship, mawala. Kaya kabalo siya, kung mawala ang usa ka tupa, birahan siya sa layon o sa bear. Diba? Kung mawala ka sa panon, na demonyo ka panilap nimo. Ngayon ko, pastor, ikapoy na ko church, mundan sa mo. Ngayon dahil ng demonyo, welcome to the family. Ngayon pa ka dahil, pastor, sa una, wa pa ko nangalagad sa Ginoo, wa may dagang pagsulay. Sa una, ako'y pangalagad sa Ginoo, grabe yun, ay okay ba yung pagsulay? Karon, nangalagad ko sa Ginoo, grabe sunod-sunod pagsulay. Kaya malong ano, alang-alang, limahon pa mo nga, iyan ang mga demonyo. Wa ka nangalagad sa Ginoo, wa kay problema. Ngayon demonyo, ay labti ka, tuwa naman niya. Tuwa naman niya siya, ano, hilabtan mo rin ninyo, sagdi na niya. Atuwa na ni, sagdi na, di ba? Wa problema, no? Di na ay nagsimba. Muna yung mga tao ngayon, pag sa dihang nisimba ko, pastor, grabe problema. Kaya nga, no, kita sa Ginoo, ikaw nisunod ka. Pasanin mo ang cross. Ngayon ang demonyo, agay, sa sao na ito na nisimba na. Kaya na ito pagsulay, pero kung lahutay ka, na ipastor, kaya nalis ni mo, napay Jesus, napay Holy Spirit, kadaugod ka. Amen. Natupangka ka ng demonyo. Okay, so what are the gifts that God gave to the church? Jesus, Spirit, and Pastor. Ayaw ninyo na wala. Kung naaning tulo na yung son, tubo ka. So introduction na ito ha. Mantas gabi eh. Introduction na ito. Kailangan mo ni David. Ako i-share sa inyo ha. Si David, we all know David out sa mga igsoon. Na-feel niya ang outcast siya. Dili siya pinalabi. Kay kamanghuran siya. Wala siya gipaadto sa
battlefield. Naara sa balay ang iyang trabaho, tigbantay sa tupa. Kada adlaw iyang kaistorya, tupa. Manang hapit na siya mo istorya o pangtupa. Nana siya, di ba? So, here comes a time na si King Saul ato, ni-disobey kay God. Ni-disobey siya. So, mo ni ako ikon sa inyo. So, cut the long story short, si Samuel was commanded by God sa kapropeta. Naningon siya adto sa balay, sa Bethlehem, balay ni Jesse, na ay i-anoint ni mo next to be the king of Israel. So nakita niya si David, i-anoint. And then, katong time sa i-anoint si David, narapas sa balay. Ang iyong mga iksoon, naris battle, kay nanas gulayat, kada adlaw, 40 days, kada adlaw, gingon nga mga wakmoy ayaw, kung Israelita, mga bayot mong dako, di mo champion ko, kinsa may muaway na ako, wala ginoy ko angon, curse niya ang Ginoo, ay ayo inyong Ginoo. So si King Saul, nga undefeated po si King Saul, the tallest man in Israel, hadlok po siya. Pati ang mga soldier, na mga first in command, mga elite na soldier ni King Saul, nangahadlok. Mo nang naabtan og 40 days, kay wala may muhagit mo challenge kang Goliath. And here comes a time, naningon si Jesse, David, yung papa ningon, David, pagdalag pagkaon, tanto sa mga igsoon, kay taon na ito, almost 1 month na, papaslay pagkaon. So, gihatod niya, ang iyang purpose, mahatod lang pagkaon. Pagkadungog niya, ang tingog ni Goliath, kamong mga Israelita, mga hadlukanon kayo mo, padala sa ko ang ang champion ninyo. Sabihan nakadungog si David, murag stir up ang kaisog ni David na wala gibati ni King Saul o sa mga sundalo. Ingon sa kinsa may pisuta. Uncircumcised na niya. Kinsa man yung uncircumcised na dako kayo, nagbugal-bugalon man sa Ginoo. Muaway ko, anak. Pagkadungog sa mga sundalo, ikaw, muaway ka, ang hari gani nga di niya kaya, ang imong mga igsoon ng mga elite ng mga soldier, nanghadlok gani, muaway ko, bugal-bugalon kay ni tawhana, patyo na ako niya. So, giingnan sa mga iyong mga igsoon, paulit sa balay, kay dili ni para sa imong territory, dili mo sa imong field. Ang imo slingshot na imong balaan, wala kay di ka kabalo sa sword o spears. So, ningon siya nga dili, muadto yun ko. So, gidakop siya may igsoon, pagdakop, gikuan sa hari. O, King Saul, na atong ba, no? Kinigtig heart ni mo. Maaway daw siya. Ano po si King Saul? Kami gani, wala gani, kuan gani. Di gani kaya na mo, ikaw ba? Pero na-convince si King Saul. Kining tawhana, okay, na nagbugal-bugal. Ako rin napildi. Tagay ko prove. Sadyang nagbantay ko sa akong tupa. Ang mga layon nga mutukob sa akong tupa, ang mga bear, akong ipang patay. Kung walay rason na di po na ko ni Patyon ni Goliath. Grabe na kanhin si Saul. Ay siya, sige! Nai-armor, nai-kuan. Siyempre, gamay man si David, yan ako si Saul. Pagkuhan sa armor, ang helmet, di na makita. Yan ako nakaisan niya. Pag-anak, paglakaw niya, ang sword, gabagulan. Ay siya, di na ako ni kaya. Kaya. So, to cut the long story short, napindi ni David si Goliath. Sa atong kinamuhi natin yung mga giants, tingali panginahanglan, tingali sakit, tingali gubot sa inyong family, dugay pa ninyong ginakuan, ano maning wala pa maghihapon ni naman. Yan ating aligay si ingon niyo, di mo kaya doon. Di mo kaya, ikaw wala kay eskwela. Di ka profesyon, wala kay profesyon. Kung sa man mo magi ka na sa high school, graduate ka di mo kaya. Pero si David nakapilaw na. Pero anong napatay na niya? Tungod sakto yung connection sa Ginoo. Introduction pa niya. Ang story sa inyo, kung sa may mga giants, lumingon ka, pastor, di na mo kaya. Kaya ni mo na kay Naitis. Kung napatay ni David ang Goliath, kung sa mga Goliath ninyong katubang, pastor, ang Goliath na ako ang mama, ayaw pa kayo ng mama. Mga problema,
Dili na makaingon ka, sayad, kinigabalik-balik, bills, kurinti, bills balay, tao nga sige pangaway, sakit mismo, sa lapianon nga bahay, puro lak, mo na yung mga sayad sa inyo. Mapildin nyo na ayaw dagan. Ang giants was intent by God na dili ka mo dagan kung dili atubang na imong problema. Introduction pa na. Dasig na ko sa inyo ha. Nganong si David inana kampante si David matubang sa giants tungod preparado siya. Asa siya nag-prepare? Si David nag-prepare sa while naasa sa sarang tupa, sige siya kanta gaday sa Ginoo. Sige siya ana sa sling pa sa dihang na ay mga nightmare o kalayon. Iyang napatay. Tungod sa iyang preparation, kampante na siya matubang sa giant. Mga igsoon ko, usa sa giant nga yatubang ninyo sa inyong pastor karon ang pagpadako sa atong simbahan. Makaya ninyo na. Ingay tapad, kaya ninyo. Diba? Sa una, pag anin ako diri, pag hindi na purma, karon na purma na din eh. Sunod mismo, di lagi mo mag-igo diri. Sino ingon ni pastor, na pastor, kinahanglan mo tamo. Tukod nga tagsikan, third floor na po, no? Okay, dito, niya magwali si pastor. Diri din, tanaw sa pastor niya, oy, may galingkod niya, galingkod niya, tagkan. Or it's either tagaan mo sa Ginoo nga dako-dako diri nga lugar. Di ba? God is increasing God. Ang problema, are you prepared? If you are a leader, nakahuna-huna ba ka muatiman o 100 ka tao? Kaya ba nimo? Pastor, isa lang. Isa. Ano man, wala ka na prepare. Are you there? Walang importante kay karon, ako i-share sa inyo the law of preparation. Asking introduction, no? Kinahanglan ta o preparasyon. Ingon ang Bible sa Proverbs 14:28 na ako'y lisend ni Macmac na Proverbs 14:28. Proverbs 21:31. Ingon diri, the horse is prepared for the battle of the day of the battle, but victory belongs to the Lord. Ang kadaugan iya sa Ginoo. So kung ang mga horses Mason, gina-prepare sila for battle. Pero ang kadaugan nasa Diyos. I-highlight na to ang preparation. Kabalo mo, ang preparation sa usa ka leader, sa usa ka church, importante. Pareha atong sindong, nasindungan ni last 2011, 1 na to? 11? 2011. Ingon ang mga tao, pagbantay mo, pag-prepare mo, kay naikuhan, sindong na ibaha, awagin ka prepare, panawang mga tao kung densa. Pero katong naka-prepare, luwas sila. So ang preparation, importante ni siya, kaya nga no, mag-prepare ka, dili sa present situation, kung dili kung sa'yo maabot. Amen? Klaro kay si Solomon, as leaders, as a church, kinahanglan ka mag-prepare always. Ingon ang Bible, the horse is prepared for the day of battle. Before na i-expose sa battlefield ang horse, tudluan na siya. Tudluan na siya unsaon pagdagan, sa kabalo ng dagan, tudluan na siya para mahanas siya sa pagdagan kung battle na ba. Kaya dili na sila i-expose sa battlefield kung dili sila preparado. Tagang tangong sample. Example, kung ikaw basketballista ka, sports atleta ka, dili ka pwede i-engage sa dula kung dili ka wakay practice. In fact, kung asa ka in BA or PBA, dili ka expose sa dula kung ma-miss lang nimo duha ka practice. Kung wala kay practice, wala preparation, bisag maayo kay ka, di ka mo apil, di ka mo tunga, kaya nauna nimo maayo na ka, di yun ka padulaon. Tagaan ka mo sample usab sa mga exam, mga quizzes, board exam. Walay mga mag-board exam na walay prepare. Are you there? Pumutana ko sa inyo, anong kinahanglan i-prepare ang board exam? Para makapasa. Are you there? Unang ang tao mismo sa dihang preparado siya, pag-abot sa exam,
makatubag siya sa mga pangutana. Tinuod dili. Si Manny Pacquiao, 2 hours lang ang iyang away, pero pila ka preparasyon, 4 months. So therefore, preparation is more important than the actual event. So karon gina-prepare mo sa inyong pastor para muhandol mo og mga tao nga moabot diri Maison membro 100 ka tao this year or more than in Jesus name. Amen. Pinsay gusto na nga 100 kada Domingo. So kung sa kakabisi mo ka pastor, tingnan lang si Lord nga dili nang tamabot 100 kay busy na kay kana. Kampoy na kay magatiman pagpakaon pagfollow. Hala. Mao nang ay preparation gani kay balo mo sa una. Nagampo ko sa Ginoo dili pa inana tong simbahan sa church. Ingon ko, Lord, enough na sa akong 150. Okay na, kapoy na kayo, laban na kayo sa ulo. No? Pero pag abot sa 150, wa ko na kontento. Kay kining gitawag nato G2, ang usa ka leader maghandle sa 12. If you can manage a 12 person, the Lord will entrust you more people. Sa dihang nagampo ko na Maison, the Lord rebuke me because the God that I know is a God of multiplication. Is a God of increasing. And I firmly believe that this church is destined for increase. Destined for multiplication. So ang pangutana, are you guys prepared? Bro, ikaw bro, pila ka tao imong giandulan karon? Uno, prepared na ka mabot og 30? Ha? Bro, ginana ba, estudyante ka, pero ang imong pang estudyante pa ka, pero ang imong mga lihok mismo, mura na kang milyonaryo. Imong damit, mga branded, pero okay. Okay na yun, di ba? So, kana siya, mo na sa preparation. Mo nang, ang preparation increases your confidence. Tanawa, for example, mapil ka ng kanta. Di ba? Naging kay practice. Kaya wala kay practice, anak ka rito, makaihi ka, tubangan sa mga tao. Sorry kay wako'y practice, nayabag ko. Muna nga mga singers, mga so before sa competition, grabe ng practice niya, preparation. Nga naman, pag abot na sa actual, wala na ikaba. Why? Preparation increases your confidence. Kung naa kay preparasyon, di ka angay mahadlok. Munang si pastor, i-prepare mo unsaon pag-suinil, pag-invite, unsaon mismo pag-handle sa cell group, unsaon pag-lead, gina-prepare mo, kay ano man, mudagsa, what if ang 100 ka tao, basin mo, ingon mo, Lord, tama na, please. Ipaadto na silang balay, okay na, may good na din kay me, Lord, sa 50. Anyway, ingon yung pulong, Lord, 2 or 3 are gathered in your name, you are in our midst, Lord. Enough na sa 2 o 3, Lord. Inanak pa ta. So, pangutana, willing ba mo? Nga mo embrace of 150 this year? I declare in the name of Jesus Christ. Asa man na sa mag-una, sa leader. Dapat kamo mga leader, preparado mo. Kay God can only give you what you can manage. If dili ka kabalo mong manage, murag inana ka, Lord, tagae kog sweldo nga 15,000 ang bulan. Kaya akong sweldo, Lord, 5,000. Kaya sa 5,000, di ka kakatagog tayo sa offering. Ngayon, di no nga, bot-bot ni mo. Di ka na, tagay, di ka malugmanin sa gamay. Sa pagtagka ko. Pinana ko na, Lord, tagay, may 100 ka tao, Lord. Ikaw, example siya, Lord, kung akong disciples, tagay ko, o Lord, 30 ka disciples. Ngayon na good, tagaan ka, kaya kabalo kang manin sa unong. Imong diakiman ang unong. Kay tungod nimo sila, nahimong leader ko. So therefore, tagaan ka na unom. Ay, unom? Tagaan ka 30 sa mga leaders. Amen? Amen? Amen. So right now, tagaan na mo 3 areas to prepare for 2026. Mga preparation for 2026. Kini nga notes is Conquest 2,000, amuang ning goal 2,000. Inyo Conquest 200. Okay ba? 200 this year. Okay no? No? Conquest 200. Number 1, ang inyong i-prepare, spiritual life. Spiritual. Meaning, you should be healthy. Healthy spiritually.
Unsay timailan nga healthy spiritually, dili mo absent ka ng Domingo. Mag-devotional, appeal of self-group, appeal of training, sama sa inyong gibuhat. Healthy spiritually, gutumon perminti sa ulong sa Ginoo. That's healthy spiritually. Di ba? Ikaduha, be a disciple. Kinahanglan magpa-disciple ka. No? If you want to be healthy spiritually, kinsa diri nga na diri mong ulong bro. Wala pa. So, kamo mismo, padayon mong disciple. Be a disciple first and then make disciples. Okay? Be a disciple and make disciples. Una, you should be a disciple to your pastor. Ang effective sa discipleship, dili sa leadership. Naa sa pag-submit sa imong leader. Kay daghay mga tao, maayo kay sila mo disciple. Pag abot sa leader, dili na sila disciple. Nasabtan ko ninyo? So you should be healthy spiritually. Be a disciple first. Ikadua, make disciple. Make disciple. Sa diyang mag-make ka sa disciple, or spiritual na sa Surya, ang una, sa spiritual ka, ang una na itong buhaton is ang prayer and fasting sa spiritual. Okay? Nakuha ko sa akong notes. Spiritual meaning prayer and fasting. Para ma-strengthen ang atong spiritual life, pag-ampo na puasa. Di ba, gitunduan mo ni Pastor? Ni Pastor sa kuha na, nag-ampo na mo, nagpuasa na mo, di ba? Karoon puasa na no? Puasa. Sa kauras kayo. Manamtag ko nito. Puasa ta ka dyan. No, maka-strengthen sa atong spiritual life is ang prayer and fasting. Ikadua, spend time with the Word. Basa ka sa pulong sa Ginoo. Istorya yung pastor nga, ituluan daw mo niya, ituluan mo pagbasa sa Bible, devotional, powerful kayo na. Kaya ang makamoni siya. Okay? Kanay mong tapad, sa diyang nanay Jesus, spiritual man na siya. Meaning spiritual man, magpasabot na is eternal being. Meaning supernatural being. So kung eternal being siya, ang iyang satisfaction, dili sa natural. Amen. Are you there? Ang atong satisfaction, atong cravings, dili ang natural or earthly things. Ang makasatisfy nato is ang Ginoo ang pulong. Una ingon ang pulong sa Ginoo, ang tao dili mabuhi sa tinapay namon, kundi sa pulong sa Ginoo. So therefore, ang number one preparation nato, spiritual prayer and fasting. Sa Church Mason, every year namin ikatulo nga ikaupat nga week of fire. In fact, next week nagsugod among week of fire, fasting sun up sundown, no? Ang among prayer fasting, nag-fasting ni sa January, karon April na po fasting na po mi. Kaya ang preparation namo para healthy ka spiritually, you should pray and fast. Si Jesus mismo nagtudlo sa prayer and fasting. Nganong papilan mag-fasting? Kaya ang prayer, mo na mo patay sa garbo. Ang fasting, mo na makapatay sa addiction. Addicted ka sa dula, addicted ka sa unsay mga addiction nimo sa pagkaon. Pero kung mag-fasting ka, kana mamatay na. Mo na ningon si Jesus, para healthy ka spiritually, pray and fast. Spend time with the Word, soaking in the presence of God. So sa church nato sa Identity, every Saturday namin soaking. Just to worship God, training, yapon, and soaking. Okay, because without the presence of God, dili ta may mong healthy spiritually. So, ang preparation nato sa spiritual life, kinahanglan nato sugdan sa prayer and fasting. Amen. And the last one is, the last two, holiness. Una, holiness. Kanang pagkabalaan. Spirituality na siya. Muna kung ikaw mismo ang preparation, Lord, gusto ko daghan nga disciple. Andam na ba ka? Andam na ka? Andam na ba ka? Amen? So, I do believe mga igsoon, this year in Jesus' name, magpangita na inyong pastor, asa mo gather. Himuon na niyo ni training center. Ang inyong simbahan somewhere out there. Bigger and better mindset kay the Lord will provide. Ako sa una, nagsugod ko, ningon ko, Pastor John, ang pagsugod niya mas maayo pa kaysa kuha. Kay nanamon mga leaders. Ako sa una, ako kanta, ako wali, ako offering, ako hilak. No?
Ako atanan, sulat, ako tanan. Pasan pa ko, ha? Magpas Oh, ako pa'y bayan sa rinta. No, magpasan sa gitar. Ikaw, kumpleto na mo. Ako sa una, gitar. Hatod ka ron, praise God, buhi pa ang gitar. Makikita ko sa mong gitar sa una, makahila ko kay ano. Sabi, 19 years na ang simbahan. Wow. 19 years na. Yeah. Naka-remember ko, may so, inani, ang tao nga preparado, pasinsuso, ay kabalusan, naging nindot na may tabo sa ministry. Si pastor ninyo, grabe ka pasinsuso. Grabe ang pasyon sa inyo, pastor. Mo nang mahitabo, may so, kampante kayo. Kampante kayo ko, kay one day, kining church ninyo, dinanimin itsura. Kadagsaan ni mga tao na nagpangita sa Diyos. Labi na karon, nagubat na. Ang mga tao, depressed. Ang mga tao, sa gubot na kayo. Moingon na yung Holy Spirit. Adto na ay royalty church dira sa Luinab. Kaya Tagaluinab, tanang Tagaluinab diri suyupon. Wani sa simbahan. Ang pangutana, andam na mo muatiman? Amen. Andam na mo magpa-disturb? Amen. May mingon, simba ko pero wala mo kay piti. Andam na mo mukuot sa kwarta? Andam na ba mo magpakaon? Yahay kayo. Andam na ba mo mubayan sa encounter? So dapat spiritual prepared ka. Spiritually prepared ka. Holiness. Kung naay pagkabalaan, pakapan nitas Ginoo. There is an open heaven if we live a holy life. So, spiritual life mo na itong preparation. Last is humility. Ang taong may lubsanon, mga ikson, preparado na. Kaya one day, budako imong simbahan, dituluan ko sa Ginoo ani. Na Lord, maugin siya para to maintain sa imong level o ma-increase pagid ka, maintain the heart of humility. Preparado na ba ka? Basin, mag-try ka si engineer, simingon siya, maayon ako. Pero kabalo sa Lord, tingtungod yun sa mga piyalan pa niya siya 100 ka disciples. Dapat spiritually prepared ka. Amen. Kaya kanang inyong gipangandoy, nag-training inyong pastor, grabe ang paggasto sa inyong pastor. Walay passionate ba kayo inyong pastor? Iyan ang gibuhat tanan because walay lain una, dapat kamo mutubo. Amen. Kamo mutubo mo spiritually. Unsay timayhan sa tanong nga mamunga? Mutubo. Ang tanong nga nitubo, mamunga. Kung kamo mutubo mo, mamunga gyud mo. Amen. So mo nang importante nato nga masabtan spiritual preparation. Ikaduha, physical preparation. Unsa man ang physical preparation nito? Ang giingon, be healthy first. Dili ka dapat masakiton. Gidasig na ako mga leaders sa church, dapat mag-jogging. Ayos kay si pastor no, ako ginako na umabot ang panahon. Yung pastor, mag-60 na, mag-60, 50, 61 na. Oh, 61 na pastor. Oh, mag-61 na. Hallelujah, mura pag-30. Wow. O i-compare mo sa mga pastor, mga pastor, mga healthy mga sila nga sa ilang body. Pero si pastor na-maintain niya iyang lawas. So ginahanglan ta, kay si pastor mo athletic mo nun yung pastor. Maay kini badminton at pingpong di o kadaw gani. No? So mo nang be healthy good physically. Kay ang Ginoo dili siya maka-interest sa usa ka tawo nga masakiton. Amen. So you should be healthy, then be a disciple, make disciples, then mobilize your team. Immobilize imong team, like unong kabuk ang engineer, immobilize niya kada Domingo walay malate. Kada Domingo dili siya mo absent, at the same time dili malate. Are you there? So mo nang pag-mobilize, dapat mismo ha ang kita nga team, for example sa iya, kita nga team ha, walay mo absent. Walay mo absent, dayon walay malate. Kung yan katapan, pipika sa walay mo absent, walay malate. Walay mo absent, walay mali. Amen. So the last is raise up leaders. So kana imong kunong bro, imo sila leaders. Paningkamuto nimo sa paningkamutan kada semana makita mo soydin. Then for encourage sila, example inani na mentoring. Encourage lang sila kung makabalante sila. Pero dili okay lang. Hinahinay, at least kada semana makita mo empower sila. That's the way nga mo raise kag mga leaders.
Kaya nga no, inanin ni siya, kung mangayo mo og 200 katao this year, dapat namoy 20 leaders. Kaya ang usa ka tao, capacity sa usa ka tao, handle og 10 ka tao. So, therefore, kung 200 na ito pa ngayon, dapat natay 20 nga leaders. 20 times 10, 200. So, maabot mo 20 ka leaders. Kaya kung maabot mo 20 nga leaders, sa wala pa ng 200, maabot yung 200. Ang akong gi-raise up sa atong church identity is 200 leaders. Karon na 200 leaders na mi. Wow. Ang akong gikuan nga long, ang 2,000. Karon nga year, among gi-declare 2,000. Every Saturday, gathering na sa mga leaders sa atong simbahan. So, mo na siya, ga-equip ko sa ila about raising leaders. So, naasa yung mga leaders, mga Exxon, ginagawa nila. So, ang goal yun na mo, 200 leaders. So, na iniabot, akong gitotal. Iabot na may 200. Last week, naubos-ubos. Then, akong gimonitor na po, gamay, 190, 195, hapit na mag-200. Pero niabot og 200. Pero ako pang immobilize pag-ayo. Eh, kung na leaders nga lead-on nga 200, surbol na ang 2,000. Kung sa inyo ha, example, kung na 220 ka tao, kanang isa-isa, 1 tulog pulo. Ikaw, engineer, pulo lang, o tuiga. Kanay mong tapad, pulo lang. Kanay mong tapad, pulo lang. Diba? Luto ng 200. Amen. Amen. So, praise God. So, ang pangutana, preparado ba mo? Preparado. Dapat na ito ng sakto na to. And the last one, kining systematical preparation. Unsam lang systematical. Una, na mag-strategize ka. Strategize. Unsaon pag-strategize, pastor? So, pag-strategize ninyo, wala na may klase karon. Akong gitudlo sa church, kini barangay Luinab, magtipok mo diri sa kada semana na amoy simbalay. Ang inyo naman mo'y simbalay, di ba? Ni pastor, mo na yung cell group. Puhon-puhon sa depo, dako na mugot na ang balay sa inyong lead, sa inyong limbro. Adto na mo sa usa ka lugar nga dako. For example, ang imong tao unom, ang iyang tao, imong tao i-gather, tulo-tulo mo. Tulo mo ka leaders, imong tao unom, example duha, imong lima. So i-gather, kamo diha, gitar. So mo na bringing the church to the community. Kung katong unom nimo is i-immobilize siya nga mong invite. Katong unom nimo engineer. So mo nang pag-strategize. And so on and so forth. Kay ngano, ang atong fishing ground mao atong barangay. Sabta ninyo? So importante nato master ang winning. Kinsa diri nakapadawat na sa Ginoo? Ha? Nakapadawat na ba mo sa Ginoo? Amen. Naiwan pa, nagpa-inner minutos, bakulong pastor na may disciple. Naingon siya nga, sa man, ikaw na yung padawat sa Ginoo? Sige. Kung sa may lead, sinner's prayer, sinner's prayer. Akong giobserbaran, lakaw mi, na may tigulang, kananag pining, kaning kuwan ba, kanang manok, naanak sa, ano ko, sige, sige na, padawata ha. Ako ang giobserbahan. Share siya, dahil ipaampo niya. Pag ampo niya tayo, ilit ka na ako sa senior's prayer. Kay senior, tigulang ba? Niya ako, siyempre si tatay, wala alamag. Niya ako mismo senior's prayer, gano'n ka, waring bataan na ay. Ampo rin siya. Sige tayo, sunod ako tayo, anak ko tatay, sige. Ginoo, anak ko tatay. Ginoo, salamat, salamat kayo sa kinabuhi, sa kinabuhi. Salamat ni tatay, anak ko si tatay. Salamat ni tatay. Niya ako mismo, nagkatawa ko, pag-ayo. Pag umani, dawat o ang tatay sa Ginoo, pero sa'yo ang iyang pag-lead. Ano sa kuya, sa ayusa kay kuya, ipadawat na ako og senior's prayer. Grabe senior's prayer. No? Dapat mismo masabtan nato na. Okay? So, kamo mga leaders, dapat di na mo magbinata. Kaya balo mo ang bata, sama na nga bata. Hay, ate, papa. Kana sa bata. Kana mga bata, tanan ilang ginaguhan, dula-dula rin dito. Okay? Dula rin dito.
Apod sila dito, dula, sulat, dula. Dula na ginatanan. Walay bata na seryoso. Tanang gibuhat sa bata, puro dula-dula. Na yung mga leaders karon, mura na dula-dula. Atong simbahan, mura dula-dula. Magsilro, mura dula-dula. Puro na dula-dula. Ang mga bata, dili na masaligan. Kani si ating gamay, di na ako ni saligan. Gang, mag-withdraw ka sa bangko. Di na ako hindi. Withdraw sa bangko lang. Sila man, 500,000. Wow. Di, pwede na mag-withdraw. Kaya wala man. Bata pa man. Di na ako may sasaligan o responsibility. Ayaw, masaligan ako sa hig, ugas. Pero ka nagmamarket, ato nagmarket, kaya ba na yung market? Kami isda. Dili. Mo nang di ka saligan sa limong responsibility, kay bata mo. Ingay mong pinangkapag, bakit mataos ka? Are you there? So ang mga bata, ang immaturity wala na gabi sa edad. Ang immaturity or maturity wala na gabi sa edad. Pero sultihan ko kamo, kung kamo mga leaders, kung mature mo, tagaan mo na kung responsibility sa iyo. Mapiyalan mo, binig masaligan mo. Are you there? So, na mga leaders, tanan lang gibuhat, dula-dula, simba, dula-dula na niya ito, abay, ka nag-syndrome, dula-dula na. So, wala, dili intentional. Wala yung gitawag na binata naman siya. Eh. Pero ganang mga mature, kini si engineer, tanong niya buhat, dula-dula, maglaba, magluto, dili na dula-dula. More na siya mark sa maturity. Inani po din, ang bata, paminaw nga, ang bata, naiusa ka bata, naiusa ka uyuan, inani ni siya. Ang uyuan, gusto muhag sa bata, pastor, di man ang bata, muhag sa uyuan. So, ang uyuan, kita siya o pang-drive, nailulipap. Alin na nailulipap. Pagkita sa bata sa ulipap, uy! Kidool siya, pagdool, isabak, gablihan sa angkol, pagkumag, tilap, ninaog, nidagan. Ang gusto ra sa bata, lulipap. Dili gusto mo sabak, lulipap na. Naay mga tao, napanalanginan nas ginog lulipap, di na makita. Nidagan. Ha? So kana mainana mga bata na kamo magkinaon sa inyong kinabuhi, ayaw ninyo biyain ang inyong pastor, ang inyong simbahan. Kay base may uban sa inyo, engineer na, doktor na, uban, milyonaryo na, base mawala na. Lalo sa ka, limbro pastor, doon sa pastor, apuin ko, lasing kayo sa pastor, apuin ko, samayan po, yung taong trabaho, sige, oo, Lord, tagay siya trabaho, bila kasi mana, chat siya, pastor, salamat sa Ginoo. Nakatrabaho na ako, pastor. Ay, praise God, nakatrabaho. Pila na Domingo, di na makita. Hindi na makikita. Wala kita, Pila Domingo, asa to siya. Makuha na to Domingo, walang trabaho. Kaya nang walang trabaho, may simba. Bawion, Lord, tagai. Waan na yung trabaho, Lord. Kaya itong nag-ampo ko, itagaan mo karon, waan ang trabaho, kaya di na makita simbahan. Mga binata na siya. So, kanay mong naong, wala anay. Wala anay mga binata. Amen? Kung makadawat kag dakong panalangin, makadawat kag lulipap, padayon ka dito maglingkod sa Ginoo. Sa ministry, ayaw biyae, ayaw pag binata. So, ilan ka tapat, ayaw pag binata. Diba? Ayaw pag binata. So, mo nang importante na ito masabtan, guys, sa atong kinabuhi. Okay? Na ako'y i-share sa inyo. Dahil karon after ani, mag-question and answer ta. Kay para importante ning question and answer. Kay para masabtan ako, kung sa inyong mga pangutana. And by the grace of God, akong ma-share sa inyo. Sige, last verse nga akong i-share sa inyo ha. Dahil question and answer ta dayon. Dahil nana po kayo din i-share. Okay, ang last verse nga akong i-share sa inyo ha. Ablihan nato diri sa okay. Wala.
verse. Okay, pablihan na to sa Matthew 13:23. So, mao ni siya ang resulta nga nung ipamultiply ta sino. Dapat masabtan ni Matthew 13:23. Naaba siya in LP bro. Kana, oh. Ingon diri, the seed that fell on the good soil, say it with me, good soil. Good soil represents, okay, ang katudang liso nga nabutang sa maayong soil, mao katong mga tao nga nakadungog o nakasabot. Okay? Unsa gani? Nakadungog o nakasabot. Balik ko na to, nakadungog o nakasabot sa pulong sa Ginoo. Kay tungod nakadungog, nakasabot sila, unsay nahitabo? Nag-produce sila a harvest of 30, 60, or even 100 times as much has been planted. Mo ni sikreto ang multiplication. Kung nakadungog ka o imong nasabtan ang pulong sa Ginoo, mutubo ka, mamunga ka. Amen? Amen. Pastor, nganong dugay man ang pagpamunga, basi nakadungog ka pero wa ka kasabot. Unsay timailhan nga wa ka kasabot? Para makasabot ka, mangutana. Klaro ba? Klaro ka instruction sa Ginoo. Kay daghan yun kay nakadungog sa pulong sa Ginoo pero wa kasabot. Mo nang kamong nga mga leaders, ako kamo pangutanon, nakasabot mo wala? Nakasabot mo sa Holy Share? Nga kaya ninyo magpatuloy sa inyong simbahan? Unsa nga giants nga inyong yatubang, kaya ninyo nga bungkagon ka na nga giants? Pastor, kapoy man kay tanan, pastor, ang kanang kapoy man kay mag-invite, kapoy kay pastor ang pag-consolidate, kapoy kay pastor, dagay kapoy. Kay balo mo, inano ni siya, those who serve, deserve. Katong nag-serve sa Ginoo, deserving siya sa panalangin. Kung magkulan og panalangin sa ang Ginoo mayson, dili niya kalimtan ang mga tao nag-serve sa iya. So those who serve, deserve. So klaro kay sa Bible, katong nakadungog o nakasabot, ipamultiply niya. Mo-produce siya o kadaghan. So ana imong tapat, ang question kung wala pa na nanaghan, pasabton sa siya. Kaya nakadungog naman na sa insay istorya ni Pastor, pasabton na to. Karon pasabton karon. So therefore, pangutanan mo kung sa gusto niyo masabtan. Amen? Okay ba sa inyo? Okay ba? So karon, okay. Open na to, Pastor. Open na to. Okay, open na to. Unsay mga fan ninyo, unsay mga pangutanan ninyo. Sige. Sige, pangutana. Okay, pangutana. Sige. Sige, pangutana. Para at least pa dahil. Para makaibalo ta, unsay atong ipuntos nato pag-ayon. Sige, pangutana. Regarding sa discipleship, sa cell group, unsay ginabuhat, unsa pay buhaton pag-ayo. Sige. Kana, i-master nimo ang winning, i-master nimo ang consolidation, master ninyo ang discipleship, master ninyo ang sending, kana siya. So, unsa may mga pangutanan ninyo? Sige guys, kay basin nasubraan ako sa istorya ninyo ba? Unsa may mga pangutanan? Sige, ate, pangutana. Ha? Pangutana mo, sige. Ana. Hapon pas nakuan ko Paskoy. Na ko'y friend pastor, ganahan ako siya i-disciple, pero walang kabalo unsaon paso. Akong pangutana kay unsaon ako pag ay akong friend pas kay i-kuan niya, i-identify niya himself as bisexual. And unsaon ako siya pag disciple pas nga dili siya ma-offend bitaw na kumati siya iya ang sisakto
o dapat buhaton niya na dili niya ma-feel na murag lain. So, nindot na nga pangutana, kay labi ng mga bisexual, sensitive na sila when it comes to kanabitang maglabtan ng ilang pan. So, ang imo kay close naman mo, unang yung buhaton, be a blessing sa iya. Be a blessing in everything you do. Muna ingon ang Bible, in everything you do, mag-carry ang love ni Lord. So, for example, mo-advise ka niya, so, tubluan, murag ikaw mo tanaw sa imong kinabuhi, yun sa iyong paghandol imong ginikanan, yun sa iyong pag-retaliate imong ginikanan, yun sa iyong paghandol imong self, sa mga tao, tanawon man kana. Kung makita nila ang daong kausaban, diyan na rin silang curious. So, dili ka mo, yes, mo blend ka, pero mo, at the same time, mahimo kang like sa iya. So, una nimo be a blessing sa iya, sa kananing buhaton. Ikaduha, share lang ang love ni Lord. Kung muingon sa nga, sa sayo pa niya akong inani, kung mo-open na gani siya, diyan mo istoryahan. Ang Ginoo gibuhatan na babae lalaki. Di ka na ako mapugos, ganahan ka babae, ganahan ka lalaki, di ka na mapugos. Pero remember, dugma ka sa Ginoo. Ino rin may appreciate mo siya, guwapa kay ka, guwapa ka, nakidako kang potential, naiplano ang Ginoo sa imo. Never good ka na mo say something na masakitan siya. Kaya makondem na sila. And sunod-sunod, kung imo na sa sila, bawal naman na. Dili na, iyas Ginoo ng inana. Kana sa muuntol na sila, makondem, maputol na sila sa imong relasyon sa imo. Sumunay mong buhaton. And overall, yun, mga ikag-wisdom nilo. Kaya ingon sa James chapter 1 verse 5, ask God for wisdom. Kung nakay friend na bisexual, sa mga mo may likwan, dili lang bisexual, mga homo yun. Daghay mga homo sa mga na masiksi pa sa babae. Wala pagtalikod to, taas kigo, pag-ana. Grabe. Yan ako'y uman nga, lalaki yung dating lawag-lawas, pero pagkanta mo, ay, lahi na kayo sa. So, ang mong gibuhat, acceptance. Acceptance. No condemnation, but restoration. So, ana sa dili din dapat nato ipabati sila, condemn sila. So, nato ipa-feel nato na love sila, accepted sila, belong sila. Kaya yan. Okay lang? Thank you, Pastor. Okay. Okay, next. Sige, pangutanan mo. Nash. Anything under the sun. Good afternoon. Hello. Hello, Pastor. Ako lang yung i-ask is, naadyo ko ka ng ganahan kay Judy invite. Actually, i-invite din ako siya. Pero ka na mura close with kayang nga mukhaan sa kong invitation na. So, ganahan mong Judy ko mag-invite siya. Actually, ubay-ubay po sila, pero puro na Judy aka nang i-reject ko ba. So, ano sa mga mahatag ni mo, Pastor, nga ako na para mas maka-invite ko Judy dito? Lindot kaya na sa mo, inanang yung daghan kayo mo ma-rejection. Labi na karoon, nagka-goal niya. Ang mga pag-abot na sa recording, tanan nilang nila-invite, sugot, anong Lunes, Tuesday, Wednesday, pagka-Domingo na, pagkakuan, kalibad, lili sila, so daghan ay nana. So, ang gibuhat sa ila, kung kapila na nila, many times na nila nag-invite, mag-ask ka kay Lord, ilid ka sa Ginoo sa lain. Kay mas daghan kayo ang mga tao nagasik karon. No, ang mga tao kay sirado magina sila. Pero dili ka muhunong sa ilang pagkikilasyon. Kay one day, naanas na problema, manawag na sa inyo. Manawag na sila sa inyo. Kay namin gina-invite ni Pastora, kay si Pastora mga teacher na sa ICI. Sige, invite ko niya yung mga kauban sa teacher ba. Invite dili yun. Sa nanalagi niya, sige. Antay, nagproblema sila sa marriage. Problema sa anak, nanawag sa mga. So, naka-minister, na-invite na mo sila. So, na yung mga inana nga mga situation si Lord, na sige ni mo invite, dili niya ako. Pero mo nang ikaw, dili gid nimo putlo ni mo relasyon sa iya. So, one day, makuha na sila, one day na ay perfect time si Lord, na ay due season si Lord. Na sa dihang i-allow sa Ginoo nga mga problema na sila, manawag na sila nila. And that's the time maka-minister kapag ayaw. One day, maingon sila nga, grabe nung sa una, sige kag-invite, gano'n mag-reject na ako grabe. Sorry kayo ha, sorry kayo. Karoon pa din ako na sabtan na unsa rin importante ang Ginoo ang simbahan. Kaya na sila. Kaya daghan kayo mga inana issue sa church. Na sige invite, balibad. Pero amo kaya kung ikan sa invite mo.
Kay mo nang ingon sa Bible, katong the parable sa master, kanay servant invite, liban-liban betong tulog. Di ba? Liban-liban kay nga naman magpakasal, nakapalit og baka, nakapalit og yuta. Pero pag report sa master, ingon ang Ginoo, paglakaw mo sa itong mga lame, mga blind, dala. Meaning to say, kung naay liban-liban, naay mga taong andam to be invited. Thank you, Pas. Daghan kayo. Paabot lang. Sige, next. Sige. Natin rin. Ako na lang. Sa mo kaulaw ha, open. No, Pastor. Okay. Ako lang mangutana kay kung tayo sa family member is naapay ka ng dili bitaw musunod sa Lord. Ayun. Kabalo lang sila sa truth, pero hindi pa sila mo inana jud ba nga musunod tapos sa ako aba naabag ko'y right nga mo share pa Japon sa lain event kay basin magod nasa akong una-una ba nga basin makaingon sila nga wala gyud muna nadala na imong kuan kaning member sa imong kuan nga nani. So unsa maayo na niya pastor kay gusto ka mo share pero basin niya or sa mga neighbor basin niya iingon nila ba nga nganong mo share ka nga imong igsoon ba or nana wala gyud mo nadala. Okay, posible na sa again, nasa church na ako na yung mga inana. So, una lang ako i-advise sa ila ha, be a blessing to your family. Kaya na yung mga reason, na yung mga factor na nabili sila ka-sold out sa imong ha. Kaya tungkol tingali, familiarity, number 1, familiarity. Dili sila musunod sa imong faith sa church kay kinsam ni ako manghod, isang buwan manghod ka, kaya magulang sila, kinsam ni ikaduha, tungod kay tingali, dili pagin sila sold out kay sa imong mga practices sa balay, sunod sa balay. For example, ang maka-discourage sa mga family na to, once subuod ka, magaliban, ma-discourage na sila. So, ang imong pangaton, serve them. Serve them, una, serve, love them, and then give them something na makakuan sila mismo, nga kanami daw, i-bless mo sila. Serve, love, and bless. Kana siyang tulog, mahaton mo na. Ang inyong kwan, kana ang imong character inside the family is louder than your preaching. Na bisan pag ingon ka nga ang Ginoo ani na yung mga instances ana nga ang ilang ginatagad yun is ang imong kinabuhi. Mo nang ingon ang Bible nimo ingon ang Bible let your light shine. Ang imong kinabuhi is shine forth sa imong family. Good thing kay nang muwali ka sa family. Kay mao gina-advise ni Lord na you will be my witnesses in Jerusalem. Jerusalem is family. So kana po ingon pastor, okay ba nga muwali ko sa mga silingan? What if okay ra guys tanan? Pwede siya persecute ang number 1 persecutor nimo imong family. Kay ngano naay tingali sa ilaha nga murag pride pod nga kinsa man ka ako papa ko nimo mama ko nimo mangud ra ka nako nya muwali ka di ka na musundon. So ibuhat na nimo tanan imo kang blessing good kay na muwali ka sa uban. Kay naay ang naagi time nga ang mga tawo mahumok na sila. So dili hindrance ang pagwali nato sa itong mga silingan tungod kay atong family dili sold out sa imo. So ayaw na sa imong hindrance. Padayon sa pagwali kay diha sa church mismo daghan pa yung mga family nila na wala pa gyud sila nagkalagad sa Ginoo. Pero daghan sila yung mga disciples. Naiusapod ang family sigatod sa simbahan sa iyang anak sigatod. Gingon ko ka imo mamagpapa sigatod sa imo dili Islam simba pas ako ang ginagyan ko. So sige ka to. Karon, ibog family na kasimba. Kaya ako sa gi-advise be a blessing to your family. Help, serve, and show kindness and bless them. Kana, help, show kindness, bless them, and serve them. For example, nakaisweldo, magluto ka. Ang akong gibuhat sa simbahan, namin strategy karon every Friday, itawag na mo nag-family cell devotion. So, ang ministry sa church, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Manay ministry, mag-ministry sila sa campus invasion, family, sa community. Pero pagka Friday, wala sila sa church. Wala yung ministry. Ang ilang time sa Friday is family devotional. Kaya kanang family devotional to unite the family. So, dili mo na makita ang gasilgop sila. Kaya daghan kay gasilgop sa ubang pamilya, pero ilang pamilya wala yung silgop. So what I did, every Friday, namin gitawag family cell devotion. So naing yung pastor, what if ako mama, wag kasimba? Kasama na ako ni. So ayang gibuhat, kada Friday, mamarket na siya, alas 5, alas 7 man ang cell group. Market, may doon sa GCs, kay kasagaran, ay GC man family, mapa, dungan kang pagkaon.
Lagi ako'y bahala. So nangumpra na siya, testimony nangumpra, pag nangumpra niya sa galuto, kaon na ta. Bisan dili siya mo sir, mo lead siya prayer. O yun yung papagmama, ano sa ka, ano mag-inani man ka? Ma, ako ni Baton, commitment na ako sa inyo, mag-inani ka kada Friday, ako'y bahala, ako'y luto. Pila ka bulan kaya gibuhat ang ginikanan yung mama papa isimba na ako sa church. Nga lang gibuhat. Mo nang sometimes busy kay ta sa ubang pamilya pero itong pamilya wala. So, bisag mo kuhan sila, mo persecute sila. Tungod kay ikaw galibre. Wala problema. Ako'y bayad sa luto. Pagto tag restaurant. No? Kaya ang mga tao sa church na may mga kwarta, so i-treat nila yung mga ginikanan. For example, buhok, i-treat nila sa buhok. Sa hilot, i-treat nila. Dahil kung naay mo di man ang simba, di na nakakuan. Kaya nga naman, i-invest na sila. I-invest sila. So mga na-usapon na strategy. Kada Friday, tawag mo cell devotion, family cell devotion. Okay, next. The microphone. Hey, Pastor, kanina ako i-invite niya sa pastor and then ako ang concern pastor kay kasi ba magyapon siya pero ang problem ang good pastor ang iyang nanay like yung kontra siya pastor ano good kay siya sa Catholic Church dito pastor kanang salmo then choir then yun siya nga dito na po kang simba sila na pa nagpawin ko lang siya ano na pastor na pastor kasi ang buhaton nga dili may makadungog na storya din mas kuan ko ba nga kasi nga pastor Kaila yung mama sa imo. common lang friends. Common. So, ang among gibuhatan na kuyugan siya, kuyugan nimo, pakuyugan na mas family para makailan sila tungkol sa ilang anak sa ilang kuyugan asa mo padulong. So, among gibuhat ipapanangiran yun namo. Example, ikaw ga-invite, at doon mo sa variety, kuyugan namo sa simbahan si Kuan. Ay kumulakat ako'y bahala. For example, night time ka, basin, sampaan po ka, no, inana. So, ang imo lang is simple lang kayo. Tulad ko, magpagpagkada sa ilang. Hanggang sa time, makabuild ka relationship sa inyong ginikanan, makumpiyansa na nasa sa inyo. Dahil, of course, ang iyang one, for example, na yung mga inana, ang simba, persecutor, number one persecutor, mga na ginikanan. Labi ng anak, ang una, number one persecution. Bago ginawang i-advise sa ilang. Kung sa ina-learn nila sa church, dalawang nila sa ilang. Dahil ka na imong issue, pwede ikaw mapanahig. So, okay ba? Sama. Yes, pastor, thank you. So, okay ra to siya. Nakasulay na panangit ato sila kuha na fellowship. Isulay na siya. Pag sulayan na, kay powerful kay na siya. Ingon nga, dili ko tungtan sa akong mama. Sige, ato ta, mabisita ko diya. Istorya mi, kuyugo na ako ni Pisa. Kami maglaad. So, dayon, laag lang, laag. Ay, bali ko niya, pastor, hindi makalula. Lula, so, pa isa. Ngayon, ilang mama na No, pero wala tayong problema yung mama, pastor. Iya lang po. Yung lula, ayong problema na. Ganito rin ako ka mag-build ka relationship. Kay Puhol-Puhol, siyempre, ang iyang pagtuman, kung sugot yung mga magpapa, wala'y problema. Ang lula ay kaduharan na siya. Thank you, pastor. Next na itong pangutana. Okay, sige. Sige, mintras pangutana mo. Hantod ni Kadlaw. There's someone na akong disciple ron pass, ako best friend. Wala naga-church and napalayo sa Ginoo kay tungod wala na tubag ihang giangko. So for background pass kay nagdako siya sa iyang lola and wala siya communication sa iyang mga magpapa and even relatives. Then one day nagkasakit yung lola kay tungod sa hinay upaga pass and then she prayed pass dayon wala damhang mamatay ang lola. Then sugod ato pass kay wala na siya nagsimba. Then napalayo gid siya sa Ginoo to the point nga napit na gid siya sa mga bisyo, anak, mga barkada. And then katong ginakamusta na ko siya pass, pumutahan ako siya nga ngano sa reason ang iyang gitubag sa papas kay dili siya ready and feeling niya kay dili siya tungkol sa Ginoo. So unsaon ako siya pag-encourage na mabalik diya sa pasensya sa Ginoo. Okay. Ang kanimong nagsugod na sa disappointment siya.
So, na-disappoint siya kay iyang prayer, wala gitubag. Dahil ang pinaka-worst, namatay pag iyang lula. Dahil at first, nagsimba siya, di ba? So, ang akong advice yun na, kay tungod mismo, discourage mo niya, di na siya murag, ang iyang pagkagat sa Ginoo, na dili siya, atiman si Lord. Unang-una, ayaw wala ayang imong connection sa iya. So, mo lang yapon, ikaduha mismo, na dahil kagampo sa iya. Kaya ang prayer mong good is mo ni makaminister sa iya. Bisan pag kay kana sa naglibo kay ginablame niya, at actually ginablame niya si Lord eh. Na-blame niya, nilayo ko kay Lord, kay tungod, dinali ko, wala lugi ang prayer, kadwa namatay si Bula, ako magyampuan. So, overall, iyang gi-blame si Lord, marag nang luod siya sa Ginoo ba. So, ang imo para makabaton sa hope mong good, kaya di man siya kasabot that everything happens na reason. So, ang imo pang continue sa imong relationship sa iya, ikaw mag-ampo ka. Ampo ka, yung pag mag-ampo, then, bisita sa iya, kita sa iya, then encouragement, na lang. Mo na gina sa kay ngano kung imo na siyang girahon at balik ta sa simbahan. Murag ang iya init yang ulo ana. Dili kay siya na adi ko simbahan kay murag nagluon na mo. Pero makita gani sa imo nga taliwala sa sige kag sige sa balibad nimo. Pero inana gyud ko ka caring ka loving sa iya, eventually na turn around nito. So do not cut off your relationship to her. Visit her and pray for her. Okay, Pas. You're welcome. See you next Saturday. Ikaw? Hi. Good afternoon, Pastor. Nalang ko'y pangutanan. Nami friend ba, like, we try na mag-invite diri sa church, but yung pinaka-main reason kay, dili siya tugtan siyang parents. But, naguna-una ko kung kuhan ba, ay, unwatwin ako siya ma-encourage, bitaw na, kung alagad sa Ginoo na, dili na ako ma-offend, like, ko, ay na lang panangkin, or nga na ba, like, dili na ako, maingon na, dili maayo kung Ginoo, bitaw na, So again, parehang gyapon to. Nga, nakabisit ka silang balay. wala. Wala. So nag-visit sa balay. Kaya ako ang ginikanan, dili ko mosalig, lumupiyal sa akong anak, so ako kailan na yung mga amigo at amiga. Kaya ba paman, nindot akong pag-train sa iya, dahil ang iyong mga amigo at amiga, bad influence di ay. So dapat mismo, may mahinganyo ko kung iyang mga barkada, manas balay, kung makaila ko sa background. For example, na ako'y anak, kailan mo sa akong anak, na ako'y 22, na ako'y 14, akong babae, 24 man ko. Kaning duha, barkadista rin sila. Manto na silang balay, ako straight ko, kisay ko yun mo, kisay ko yun ganun, kisay ko yun. Pero sa nila manto na silang balay, kumbiyansa ko, kinsay ko yun ganun. Kaya kabalo ko, nasa sa akong kabalo. So, imong buhaton, para kung may sige kang invite mo, kung na sana imong invite, at to sa bisitae siya, para may balaan ka sa ginikanan. Kaya kung may balaan ka sa ginikanan nga, good person ka, kung ingon mong ginikanan, kisay ko yung si Kuana, okay ra, mana na sa subod. Kaya ang rason, dili sultan sa iyong ginikanan. Kasi ma-discover ni mo na okay ra yung ginikanan, sa ray dili. Ya? At to sa iyong balay. Sige, sure, thank you, Pastor. Ako na po Okay, din. next. Ako na po din. Sige. Nakapay as pastor ka na. About isa kong bana. Actually, before, sa laing sure sila nga born again po. Grabe siya ka-anointed niya. Drummer siya actually. Dayon. Dugay siya pastor, mga siguro 10 years po siya drummer nito. So karon nga pagtrabaho man gud niya nagsugod siya, wala na siya na church. Kay more on work na ba. Dahil karon, ako ang tang gusto pastor nga magkuyog jud ni magsimba. Like actually gina-pray jud na ako na pero ang Sunday man gud niya is nandiyo siya word. So, dayon isa po pastor ka nang bitong makita na ko siya karon nga like pag mata kanang dapat mag-pray sa jud ta pero una ng cellphone lagi ana nga attitude ng pastor bitaw. Pero nag-pray jud ko niya kay gusto jud ko nga magsimba jud ko yun. Kay lahi naman jud na family life. Isa po pastor ka nang feeling bitaw na ako nga murag ako na hinuon ang naggalid sa mga bitaw since ako man jud ang nag-simba jud kanunay ba nga. So, unsay mo ma-advise, Pastor? Okay. Daghan ko na yung mga issues sa church nga ang mga asawa gauna. Sa percentage man good, kung ang lalaki maguna, 90% gila the whole family will follow. Pero ang mama maguna, mga 50 lang.
Pero maguna ang mga bata, mga 30, almost 20%. Pero kana sa imo, kay Christian ang daan. Kinahanglan nag-rekindle. Kay dili nimo masabta ang Bible na God is naa diha ang pag-submit nato sa tumbana. Pero praise God, kay mo ba na wala sa nag-backslide. Murag nagluya lang. Murag nagyan ko na inana. Ang backslide ng God, ibalik sa old self. Diba? Wala sa nag-bisyo, balik. Wala man din siya bishop. Wala pastor. sa bisyo. Wala. Asa mga church before, Ah, if okay lang. sa una, pastor, nagdugay yun siya ilang pastor na kapangpangan ng apelyido. Dani. Wala ko So, kabalo. may, ano, Dayon katong last pastor dito ni sa ROL, kang pastor Lord, Rol, Pastor Alivio. Alivio, okay. Tapos dire na dayon ko nag-conjure. So, dasig sa dito. Dili po pastor. Wala, so pag minyon jud na mo, actually, miski sa una nga na siya Sunday, sige na ko siya ingnon, pero di pa man jud ko baptize nga born again. Last year man jud ko na-baptize dire. So, mao to nga, kuan ang karon is, wala jud pastor din, kato ganing last time nga, nag-leave siya, di ba? Makahigayon kami simba mo, buksanon pa din siya mo. Nga nagtito nga. Kuan. Ang sa church na apoy na sa Hongiman, kini siya mas worse siya. Kaya yung bana, basaguliro, drug addict, yung bana. So kato sa pandemic, gina-invite niya, yung bana, dili good niya. In fact, yun sa ayaw na itong simbahan. Niya, kung yung babae, gusto mo itong simbahan, nalayang anak. And there was one time, kay busy ang iyang bana sa trabaho. Kaya karoon kayo na pandemic. Pag pandemic, wala yung trabaho. So ang simbahan, na-online na ko. So sige online, ingon sa iyong bana. Apilta sa online na si Pastor Maminaw. Naras kwarto, iyang bana. Dili ko, kamura niya. Kamura sa utong ba. Kaya ka na mga driver sa Palawan na iyan ang marumbagon. Inanak ka, gubot ng tao. So, pasensyoso lang yung babae, serve lang gihapon. Andun sa sa'yo, ikaduha ng simba, ikaduhang Domingo, hingnan niya, papart may tower, part, uminaw sa tawa, si Pastor, nigawas magkalit. Paggawas kalit, nihilak, during sa wali, niingon din siya nga, gusto ko makikita sa mga pastor. Wow. Prior ana, sige nagkampo. I-advise na mo, inig matulog ang bana, ilihan. Nga na. Ilihan sa Lord, salamat kayo. Kaya kanay mong bana, kaya balo ginas ka maturan. Kana worst man to among amuhan sa church. Worst to kay unbeliever to. Pero dito siya naka-encounter sa Ginoo during sa kwadlang online. Karon one of the primary leaders na nako. Wow. Ang bana. Wow. Niya fruitful na si Philip Pastor Ibako kayo. Paas na usher karon. So inanay mong buhaton. Ayaw give up sa pag-submit sa iya, pag-ampo sa iya. Kaya kana siya natulog na actually kay balo Jesus ka maturan. O na ano lang sa na-sidetrack siya sa iyang trabaho. So one day makita niya na unsa ang differentiate niya, ma-differentiate niya na ang tao na nanalagad sa Ginoo wala. Kaya kana siya gamay na siyang pitik balik na sa Ginoo. So imong buhaton padayon na pag-submit, pag-serve sa imong bana, unsay design sa Ginoo nga wife submit to your husband, i-serve siya unsay panginahanglan, i-serve siya until such time makita niya nga wala ka kausap sa iya. Kaya sa maingon nga, sige mo kuyon ko. Pabuta na siya panahon, gusto mo paano na siya sa iyo. Balik na sa Ginoo. Kaya ha? Ipugos na po, pastor. Kana sa mabot ang panahon, mabot ang panahon din sa pangila sa. So padayon lang. Invite mo dili ay lang ang ikaw mismo may kadalag kalinaw sa balay. O kay ngano, ang usa man gud maka-discourage sa mga unbelieving family nato. Kung ikaw mismo gasugod ka o nagubot, dito, simba ka, awa ka, parang tayo mo rin iaway na simba ka, di ko mo ana yung simbahan kay ikaw, karawa na ba? So dapat kita may mong life, kita ang carrier sa peace. Kita ang peacemaker sa balay. Kaya one day makainon sila. Nice story ang ako ikon sa inyo. Kini siya, iyang asawa, grabe ka pa sa wala gid Ginoo. Lubot kay iyang pamilya. Iyang bana muli, nasa anak isa pastor. Kaya tungod mismo nga dili sila united, sila away, gubot yung pamilya. Iyang babae nga anak, nagsugod-sugod na bisyo. Iya, sige sila away. One day, pagmata sa babae, pagmata sa mama, wala na iyang bana, wala na po iyang anak kay mo trabaho. So ang nahitabo karon, ang gibuhat niya gahilak ang asawa, gahilak siya. Paghilak sa asawa, i-open man, murag naigakuan siya open sa TV.
pag-open sa TV, na may ningon nga, if you are carrying a heavy load, please pray this prayer. Ni ampo ang asawa gahila sa TV lang. Ya iyang gi-research ang katong asa nga simbahan doon raman sa ilaha dapit. Domingo ni simba siya. Pag altar ko sa pastor ni doon siya, ampo siya. Kung timing kayong wali, ningon siya, if you have unbelieving husband and family, serve them like Jesus served. Pag uli niya sa balay, gilutuan niya, wala na niya gibuhat before, gilutuan niya, yukaran niya. Pag uli sa iyang bana mismo, tingala sa limpyo kayong balay. Pagmata sa iyo na may pagkaon, yan ang bana nga na, unsay nakaon ni mo, anak lagi ka, ingnan niya ang asawa na, anak ka. Sa nga, wala lang, okay lang, ganahan lang ako serve sa inyo. So, gibuhat niya tanan, pagbuhat niya, pati gilimpyuhan niya ang kwarto sa iyong anak. Kaya, not in good terms sa anak. Cut the long story short, it's a true story. Niingon dahil ng bana. Tungkol sa pila ka bulan pag-serve sa iyong asawa sa iyong sa pero na inanak ka, o sa'yo naasay mo. Niingon sa gusto ka mo po yun. Ito ka simbahan, sige gusto ko. Pag ato nila dito, ang bana na luwas. Pag uli, nakita man sa babae, ilang anak, nga nag-contact na sila. Ang anak mismo ni Kuya na simbahan. Karon mismo, kung sana sila ka-leader sa church. Wow. So, ang inanay mga move ni Lord ba, na dapat ipakita din nato ang love. No, mabana man ang asawa, basta lecture light siya. So, kanain mo sa iyo na kayo na, serve lang pa dahil kaya kabalo na ginain mo ba? Na nasa word, kabalo na ginain sa gaya, itabunan lang, manalan na sa discouragement. Kaya mo ni siya, guys, ang pinaka number 1 tool sa demonyo sa tao, discouragement. Kaya once na ma-discourage ka, everything stops. Ang imong worship, mawala. Imong pagbasa sa Bible, mawala. Imong pag-apo, mawala. Kung sa'y rason, discouragement. Okay na siya. Thank you, Pastor. So, next, sa oras na tamang tas. Oh. Sige. Pailain. Okay, it's kuan. Sa may lain. Murag last na lang guro ni Pas. Okay. Kanang as a whole ni siya kanang these days manggod kanang common kay siya ba nga ma-stress ang mga tao, ma-depress, ana unsay masulti nimo ana mga depressed nga tao, Pastor? Depressed ka tao. Oo. Example na kay makailan na depressed, paminawon lang yun. Ayaw yun o ka, paminaw lang yun ka. Listen. Kay people who are depressed manggod, they are looking for someone who can understand sa ila. Kay kung imo na sila mga depressed, ay pag depressed diya, sama ka, dili na diya salir. Ang imo to be with them sa ilang magwan kay kanang depression is sugod na sa problema nga dili nila makaya sulbaron. No, mga situation that they are trying to change, they are trying to solve but they cannot solve. Nagsugod diya sa overthinking. Sige sila gunahon na inana, they're trying to solve the problem even though nga future pa problem ina na gipasan mo ng depression. So ang buhaton nato maminaw sa iyo. Daghan ko ako naka-learn ko na pastor namatay gihikog gipas. Last bala na sa simbahan ingon sa pastor asa ka. Yan na ko. Oh, ano man bro, kini kwartahan yung mga magpapadoktor. Mga doctors ang parents. Nice sa kinan ko ako sa kinan. Pastor, pwede mo mag-istorya. Sige sa man, pastor. Ako si Juan Pastor, delete lang na ako nga itong number nito. Ang akong asawa, Pastor, nasa gawas, mag-ulap. Tingnan ako sa nabili sa Matos Gawas. Kaya okay na gina mong balay, nindot na kentans, kumpaan na kayo. Pero ang asawa mo doon, dili ka na magdepende sa bilikanan sa iya. Naman sila negosyo. Ilakaw pa sa pastor. Ya okay raw ka, kayo akong gidawat. Pero kung pastor, kay Murad, di naman siya mutsak sa puwang. Ano ko basin busy? Ambot lang pastor pero nagduda yung pastor basin nakita naglain. Yan na siya nagtulong. Ano ko bro? Dili na natingali ba yung asawa ko siya na. Maulang na ang gadagan sa muna na pastor. Grabe nagbubog ako na.
So kay balo mo, ana siya, iyampuan ako, okay na. Niuli sa balay, niuli sa pastor, kini. Wala na gid ko ilaing kuan ako is ang pinaka-worst na ako na remedy ani akong ginawa na pastor. Patyon akong kaugalingon. Ako gi-review pastor. Pero asa na karon anhi diri sa simbahan. May gani niya na simbahan, di pa puyo na ako. Diya sa Marlins Garden. Ipasulod pa na ako, ganyan na ako itong mga tao, kaya di man na pagkaon na nana. Ganyan na ako sa balay, sa iyong monitor. Kumusta man, na-diripas, nabasag Bible, kumusta man, natulog. Yan ay sa yan. Tato yun siya, pastor. Tato yun. Dahil ni-report, pag-anak, pastor, nilakaw siya sa iyo, mga alas 6. Mga ano yung mga gikuan? Basta nilakaw, pastor, nasa ito. Sige, mira, nagpaabot ko pagkahapon, pastor, ni-report yan, as iyang suon, namatay. Iko. Yambak sa ila, sa sinuri ng balay, tungod sa kagubot na iyang mga anak. Ambak, unang-uno. Ya, gwapo nga bata, tulo ka buk anak. Ikaduha yun, pastor, na adya. Unang ako, gituluhan ko sa Ginoon sa pagpag sa mga depressed na mga tao. Akong anak, si Abby, ang worship leader, depressed na anak. Na-depressed, dili ko gawas kwarto. Ipato pa ng doktor. So ano siya, pastor, ang inubuhaton, ang kwarto sa mga anak i-change. Parang ginani, yan kuhan, akong usap iyang kwarto, iyang katri, iyang makita, usap na ko, sounds kayo, anak, depressed siya ba? Kaya tungod ka niya, gugma lagi. Lahi po di ay. Depressed siya, so anak ko nga, sakit sa kuha, kita ko anak. Tugan bilang grade to do, oh, karon gamit sa skin mo. Muna nga, ang tao na depressed yun, maminaw din ka. Kung pwede akong buhaton bitaw, sabayan ang tulong. Kung inaana bitaw, alam ng pinaka-worst na. So kung na kayo mga depressed, anong mga rason nga, di na simba, depressed sila. Dili na nila ma-appreciate nga simba ta. Ang ilan na, musimba to na, pero galatan doon nga utok. Nauna, problema na ako, na ako'y utang, problema sa huli ko, problema na ako, na ako'y uyab, na nagibiyaan ko, na di na sila kapag-appreciate sa wali. So, ay mong buhaton, sige, sa may gusto minaw ko. Minaw. Dahil comfort mo, sige, build relationship. Until sa time, makita nila, nag-care ka sa ilang. Dahil nila hinay ang healing. Kaya ka namang depression is, na sa spiritual attack. Spiritual attack na. Nasugod na sa disappointment. Once kang tao, disappointed gani siya. Mag-overthink na rin na siya niya. Di na niya masolve. Gusto niya nga usbo ng situation. Ganun din naman siya ganahan sa kuha. Dapat dinani, gibuhat na ba ng tanan? Tumutaan na, ma-depress siya. So kung wala'y maminaw sa iya, ang puro makuha na nga, kaya ni mo na. Iya madugad ka binti. Kaya balogin siya na di niya kaya. Kaya ni mo na. Wala ka kasabot sa akong gibati. Yan po lang na, di mo ko kampo. Basta na sa Bible. Ambo to, ako'y makuha sa Bible. Kubot na lang na. So yung wato maminaw ka. Sige, istorya ta. Sa maminaw ko niya. Parang God sa anak sila. I-comfort lang siya. After such time, makapray ka. So, makarecover mo na siya. Thank you, Pastor. Dagan na sa simbahan. Amen? So, wala na? Wala na? Wala na? Kung sa man, sinabay i-share sa inyo saka verse na yun. Mag-pray din ko sa inyo. Pray ko sa inyo. Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 8 sa NIV. Na NIV bro. Duhani ka verse na ako i-share sa inyo. Sa 1 Corinthians 3:8, the one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. So meaning to say is that kung ikaw mismo nag-share ka sa word ni Lord, tapos si engineer nag-share niya ang isa na iman, both of you will be rewarded. Remember, ang tanan mong gibuhat sa Ginoo, nagid mo'y award.
o namoy mo reward. Wala na siya ikalimtan sa Ginoo. Dili kalimtan sa Ginoo inyong pag-ani sa simbahan, inyong pagtabang sa inyong pastor, inyong pag-invite, inyong pag-suinil, inyong pag-cell group, dili na kalimtan sa Ginoo. Nana siya reward. Amen? Nana siya reward mga isuot. Munang importante niyo masabtan na as long as I live, pastor, padayon ko sa ministry. Sa ako pang giingon, ayaw ninyo pasagdi. Kay ang after kay balumungano si Satan, samok-samukod kaniya, kinsa man ka samok-samukod ka sa demonyo. Kay there is something inside of you na ma-disturb siya kung dili na niya bukadon. Kana ang imong calling. You are called to serve God and to serve His people. Monang is trying his best, Satan is trying his best to stop you from coming to church. Satan is trying his best para ikaw mismo undang ka pagbasa sa Bible, pag-ampo. Kaya iyang buhaton na tama na ang prayer na ako, ang preparation niyo. Magpuasa mo, pray mo, dayon, kamo padayon mo mismo, magbasa sa Bible, spend time with God. Kasigol ko kamo aning nga verse sa Hebrews chapter 6 verse 10 sa NLT. Okay, basahan na to NLT. Hebrews chapter 6 verse 10. Okay, mabasa ninyo nino. Sige, ingon diri, for God is not as unjust. He will not Forget how hard you have worked for Him, and how have you shown your love to Him by caring for other believers as you. at sa ibot pa sa butanan. Dili kalimutan sa Ginoo ang inyong mga kahago. Sa pag-atiman ninyo, pagpangga ninyo sa mga believers, dili ka kalimutan sa Diyos. Be encouraged. Kung kabalo ka nga dili kalimutan sa Ginoo imong trabaho, madasig ka kanunan. Pagdasig labi na karon hapit na mabalik ang Ginoo. Kung naay naluya, ayaw pong pagluya. Kung naay magluod, ayaw pong pagluod kay luod kay ka. Luod ka. So, kung naay magluod, be an encourager sa ilaha. Amen? So makita ni mo na tao nga nagluya, desigo ninyo kay ang kalipay na mo as a pastor, walay lain, dili kwarta ang makapalipay na mo. Ang makapalipay na mo, ang kalag, ang mga tao, ang mga lagad sa Diyos. Amen? Imagine, ipagwapo ni pastor sa inyo mga. Makaingon ko, ma-amaze ko may igsoon, may nani nga pioneering, gwapo ang inyong simbahan. Samot na mismo, piyalan mo sa ginong ko. Mag-careful na dahil mo. Wow, powerful kayo niya. Litwall na dahil mo dahil. Kabalo mo kung nakabisita mo sa mong simbahan, damgo rin na. Tanan, ginadesire na ko na. Kaya ako manggod, grabe kong mga ndoy ba. Lord, kung makabisita akong isang simbahan, ngayon ko Lord, may ng simbahan. Kung wala'y kwarta. Pero kung naakay damgo, may bayad. Amen? Muna nga, ayaw limitahin ang damgo. Kung magdamgo mo, ayaw mo damgo binagmay, binagko. Kaya di mo kasala kung damgo dako. Dili mo yung naginoy, nagkakangam, murag qualify ka, murag over kay ka ba, dako rakay na yung damgo. Dili na ang Diyos. Imagine ninyo, si David, shepherd boy, pero na yung hari. Kinsa may nakapahari niya? Ang Ginoo. May isog kaya ako, pamatanon ko ninyo, ginsa na simbahan, damgo na, tanan. One time, nakabisit ko dako nga simbahan, nindot kay Erko na anak ko, Lord, one day, pamuli ko sa church, pero one day, Lord, may namin simbahan. Pag-ato na ako sa Thailand, nindot kay simbahan, anak ko, Lord, one day, nani ang simbahan, inaani Ginoo, makakuan may gridwall. Ikaw sa Ginoo, kaya balo mo ka ng gridwall, wala may gagukod sa gridwall, nalay na nuktok, gusto ng gridwall. Amazing kay si Lord. Mo na kung naidamgo, ayaw pagdamgo. Pagdakang damgo. Kaya ang gamay nga damgo, insultos Ginoo. Wow. Amen? Insulto na sa Ginoo. So, ingay mo imong katapat, ayaw insulto ka ang Ginoo. Sa imong damgo nga gamay. Pagdamgo dyan Amen? ako kay Malo. Magdamgo. For example, makita niyo, Lord, salamat Lord kay ang loyalty, Lord, makapalit na may gluty, bigger and better praise, Lord, in Jesus' name. Tama. Lord, ako
ikaw giampo sa na damgo Lord mga use mga instruments nga high-end. Kuan is tawanon murag kuan mo kini over kay ka ba. Murag kuan kay murag tahor, murag correct damguan na. Pero gituluan ko sa Ginoo. Because ang Ginoo dako siyang tagiya sa tanan. Walay imposible sa Ginoo. Walay imposible sa Ginoo. Wala kung nakalungog mo sa kanta, kung nalagruso ka, diya na-birth ang kanta. Tungod mismo na ang Ginoo wala imposible sa iya. Kung magdamgo mo, lisod sa tao, pero sa Ginoo wala lisod. Kung saro na sa una, manang nagaingon ko pagsugod ni Pastor John, mas nindot ang pagsugod. Ako gasugod ko 7 ka buhok. Nangawala pa yun. Nga, gapuyo ko sa dalipuga, gaabang ni Mason 500 per use. Inig offering, 50 ang pinakadako niya, dili kabayan. 500 ang per use, 250 ang na-offering. Nya karon Mason gani mga tawhana karon sa puwa. Kung panahon na, laing mga trabaho, nya pinakadako nilang offering 50. Pag abot nila man 250 nya na ko'y gitigom na 250 para sa gatas o diaper sa anak. So sa gibuhat na ko, alaala mo, gawas mi lang tuwa may kabayad, 500 good. Ang bayad niya 250 ray offering, so iko ka kung 250. Ana, lakaw ko, gapasan ko sa akong one, uli na gapasan ko sa gitar, then amplifier, kay duha ka anak. Imagine ni mo, gapasan ko gitar, duha ka anak, amplifier pa. Paglabay na mo sa Jollibee, ani nando, ingon si Ami Chichi pa, Jollibee ta pa, ano ko na, babay lang mo Jollibee, kay way kwartas papa. Ito ra pa masay. Kanang inigulit na ako sa dalipuga, mamungkong ko. Gikan magsendro, mamungkong ko. Ako makapa-imagine ko na sa una, na unsa ra gyud ang akong experience. Pero tungod sa damgo, tinguha ng Lord one day, Lord, sinitestimony na ako, mayroong magamit po. So manang kamo ayaw mo give up, magdamgo mo dako. Magdamgo mo dako. Kay walay imposible o dili ka kasala nga magdamgo. Walay bayad pod magdamgo. So libre ang magdamgo. So magdamgo gani kayo pagamya kay insulto nas Ginoo. Damgo binagko. Lord, salamat Lord kanang gym basketballan Lord mahimong Royalty Church. Inana, Lord, one day kana Lord diya nami mag-anniversary diya sa gym sa Luinab Ginoo in Jesus name. Ang among barangay captain Lord maluwas na siya ang masilingan ng magpapa i-declare na siya kunay damgo ninyo ginagko. Amen. I-discipline niyo kaugalingon ay pag negative positibo mo kanunan. Lord, one day si Pastor Lord na nindot ang sakyanan si Pastor, nindot ang sakyanan. Nindot ang pastor, sakyanan sa pastor, Lord, na namibas, Lord, ikuha. No? Then, among instrument, Lord, mga high-end. Kanin mo na akong gingon sa una. Manla paper, agad ni. Manla paper, pagsulat pa, kanta ko, this is the day, this is pa. Ang panginan, buwan eh. Kadyot na nga, ako sa ipapilit balik. Kanta na po. Nakilisod kayo sa una. No? Ako'y kanta na si Pastora Madrid pag-ana sa Barila Paper Bag. Ayun lang nga, unong sa tangulong. Ato sa ibalik, di man mo kabalo, di man di kabalo. So inana mga ikso ng kinabuhi. Pero tanawon, di buhat sa Ginoo. Tungod na sa damgo. Mayroon sila nga na-support sa gawas. Huwag may support sa gawas. Wala yung Amerikano may support. Ang among ga-support na sa langit. Dili sa Amerika, dili sa China o sa NASA. Ang Ginoo may ga-support. Tungod na sa damgo. So hindi katapat. Magdamgo ka. Damgo ka dako. Damgo. Kay kining lugar ninyo, kamay na ni magdamgo ginagbo. Amen? Damgo. So sugod karon. Mo nang si Joseph, gitawag sa Joseph the Dreamer. Kay unsa ra gud siya pero nasa damgo mahimong gobernador. Kaya pila ka years na labay na fulfill. Amen? So karon nga tuig Mason, I declare nga kamo mahimo mo damgo mo binagko sa simbahan. Pag binagko mo may Lord, ako mamagpapa nakita nako mamuyod na nako sa simbahan. Ako igsuon Lord nakita na nako Lord God. Lord, i-prosper ko nimo Ginoo. Ako na mo libre sa mga ginikanan. Inigikan simbahan, ako na mo plite, ako na mo pakaon sa ila. Kana nadamgo i-honor na sa Ginoo. So ayaw mo undang. So sugad karon ha. Ayaw mo undang padakay yung damgo. Amen? So, okay na ba sa inyo? Amen? Praise God. Praise God kayo. Praise God. Atong pakpakan sa iyo.
Nag-answer ka? Lord, we want to thank you and honor you, God, for this wonderful time. Holy Spirit, thank you for teaching us tonight, this afternoon. Una-una, thank you for the gift that you have given to us, Jesus Christ, Holy Spirit, and the pastor. Thank you, God, na amo kini na-receive, Lord. And even Ginoo ang the law of preparation. Nga kami nangandoy ni Lord on behalf, Ginoo, sa among pastor, nga si Pastor John, Pastor King, Lord. Lord, nangandoy ni nga kini nga simbahan adunay dakong paglambo. Dili lang Ginoo sa structure, kundi sa quality sa mga disciples. Quality na mo-produce siya o quantity, Lord God. Salamat kay Lord nga ang tinguha nilang Pastor John and the leaders karon tuiga, Lord, mag-manifest ka na in the name of Jesus Christ. Lord, I declare and I decree 2 or 20 leaders, Lord God, will be raised up. Reliable, strong leaders will be raised up in this church. And these 20 leaders, Lord, will produce 200 disciples this year in the name of Jesus Christ. Lord, salamat kayo kay mong gidasig nga magdamgog dinagko, Ginoo. Lord, karon dayon nagdamgumi sa pamilya, Ginoo, nga wa pa naluwas. Akong gideklarar, Ginoo, kanang mga unbelieving family, unbelieving friends, in the name of Jesus. I declare the fear of God. Lord, I declare salvation, that one day, Lord, they will come to this church, and they will worship together with these leaders, and eventually they will be connected to the vision, and they will submit to discipleship, Lord God. Salamat, Ginoo, you're gonna use this church, royalty church, Father God, to be a lighthouse of this barangay, Ginoo. Diri sa balang barangay bahad Luinag, Ginoo, mahimong, Ginoo, Lord God, lighthouse kini nga simbahan, that people will see the light of this barangay, Ginoo, and they will come and they will, Lord God, come in and they will join, connect, Ginoo, ani nga simbahan. I declare and I decree, Ginoo, walay magluyang ang mga leaders, kundi ang mga leaders mo rise up sama ni David, Ginoo, nga dili mahadlok, Ginoo, sa problema, dili mahadlok, Ginoo, Lord God, sa mga crisis, dili mahadlok, Ginoo, sa unsay mga opposition, Father. Salamat, Lord. I declare and I decree this church, Ginoo, will be the church that moves in power. The church, that make disciples. The church, Father God, Lord God, that moves, Lord, by the power of the Holy Spirit, oh God. I declare and I decree, Holy Spirit, that you will empower all the leaders in this church, Father God, that they will rise up, Lord God, the anointing like David, Lord, the courage like Solomon, the wisdom, Lord, the courage like Samson, the wisdom like Solomon, even, Ginoo, Lord God. Thank you so much, Ginoo, and that anointing will just flow in every leader that are here in the name of Jesus. Thank you, Lord. I declare and I decree in the name of Jesus. I declare and I decree mag-manifest, Father God, ang gingon sa Isaiah 60:22, that the smallest family will become 1,000, and the tiniest group will become a mighty nation. And you are the Lord who have spoken, and you will not relent, Lord. You will not delay. Lord, in the name of Jesus, I declare and I decree that this church will be filled first with your presence. Second, will be filled with people in Jesus' name. Third, Lord God, will be filled with leaders, and you will supply every need, Lord. Walay need nga dili ma-supply because you are our shepherd. I declare and I decree nga daghan pa'y pamilya nga musulod, mo-connect ani nga simbahan. Daghan pa'y mga batanon, Ginoo, mo simba ani nga simbahan. Daghan pa'y, Ginoo, mga businessmen and women, Lord,
musimba ani nga iglesia, in Jesus name. Dagan pa'y mga youth, mga professionals, mga couples, Lord, muanhi musimba, I declare and I decree, Lord, it shall come to pass this year. New faces will come in this church.